Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? So for today's video, mayroon po akong bisita from Tacloban City. Come on! Hello guys! Ayan. Good morning. So by the way, ngayon is mangunguha po kami ng pako. Since maulan po dito sa Leyte at saka pagsisirap pala, kaya yung mga pako is maganda yung tubo niya. Kagaya nito guys here. So maraming pako ngayon and anong masarap na paulam nito? Naluto pala. Siguro parang gusto ko mas maganda siya pag lagyan natin ng sardinas. Correct. Mas masarap siya. So pwede to siyang kirabo and ginataan. Oh yes, ginataan. Ayun, so sobrang dami ng pako dito guys ngayon. Baka, pako ba ito? Pako ba to? Oo, pako na Pako yan. ito. Kasi parang sinasabi nila na meron ding parang kagaya ng pako din. Lukdo ba yun? So yung lukdo guys, hindi po siya pwedeng kainin kasi nga lukdo. In short, poisonous. Ikakat mo ito. Ayan everyone, so sa mga gustong bumisita po dito sa amin sa Leyte, especially sa Barugo Leyte, mangunguha tayo guys ng pako dito guys. Marami. To be honest guys, napakasarap ng pako na ito. Fresh from the farm. Correct. And libre na, masustansya pa siya guys. Lalagyan po namin ito ng sardinas ngayon, correct? Ayan Kuya Richard, ito po siya, yung sinasabi ko sa inyo. Yung lukdo guys, opo, ito po siya. Paano natin i-differentiate ang pako sa lukdo? Kasi di ba guys, yung pako is, ito siya, yung same kasi siya ng parang itsura. Pero yung lukdo kasi is, sa last part niya is meron siyang parang ganito yung super curl. Unlike dito na, Wala. Tapos para siyang may harina, yung whitening. Unlike dito sa tunay na pako na para siyang green na green po talaga siya pure. So, okay. marirecognize mo talaga na lukdo siya, bawal siyang kainin. Kasi ito pa lang, manipis yung mga dahon niya. Hindi talaga pwedeng kainin yung lukdo. Opo. Tapos tingnan nyo, may mga parang harina siya, white na white. So, malalaman mo talaga. How about ito? Ano to? Ito rin siya guys, same siya ng lukdo din, na hindi din po siya pwedeng kainin. Kasi Ito ba yung ginagawang dekorasyon sa mga schools? Ito ba yun? Parang may part na ganito rin yung kinukuha nila pang decoration sa mga stage, di ba? Yung matured na ganun. Matured na parang pako. Kasi ito siya pag maging, di ba, kumbaga tunay na pako, ito siya yung stage niya. Same sila, di ba? Pero pag medyo lumaki na ito siya, malapad na yung dahon niya. So hindi siya yung legit na pako. Kaya pala. Now I know. Yung differentiate ng lukdo, kaya pala hindi yung kinakain. Kaya minsan nagbubukdo tayo. Ayan, so Kuya Richard, hindi ka po ba natatakot dito sa lugar na ito? Baka kasi, di ba, may ahas, makasalubong tayong ahas dito. Hindi na rin siguro ako natatakot kasi pag nakikita kita, nagkakaroon na rin ako ng lakas ng loob para sumubok ng ganitong klaseng experience. Correct. And hindi rin po kasi ako natatakot guys kasi di ba yung mga ahas is feeling ko kilala na ako nila dito kasi pala ako dito. At saka yung mga ahas kasi ngayon guys, nandoon na ngayon sa sa syudad. Wala na rito sa probinsya. Gen Z na po kasi ngayon. Napakaganda po ng experience nito guys. If you wanna try to visit here, Huron, i-experience mo kung gaano ka sarap ang buhay dito kasi hindi ka mahirapan sa paghahanap ng mga gagawin mong ulam. Kasi napakaraming fresh na vegetables here. Kagaya nito, pako. As long as na masipag ka lang, napakarami, correct. hindi ka talaga gugutumin dito. Napakaraming pako dito guys. Hala Kuya Richard, halika nga dito. Tingnan mo Ano ma'am? may magandang bulaklak dito guys. Correct, napakaganda talaga. Grabe. Anong bulaklak yan? Hindi ko po alam pero hindi po namin siya pipitasin kasi nga nature po siya tapos nararapat po siya na dito lang po siya nababagay. Diba? Yung color niya pink. Napakaganda. And for me kasi if i-apply ko siya sa totoong buhay, tingnan nyo naman dito guys sa lugar po namin na kakaiba yung environment pero mayroon pong iisang bagay guys na special, kakaiba at saka unique. Ayan. So yung special at saka unique na yon is ikaw yun, di po? Yes. Kayo, nararapat lang din po talaga na maging
Huwag tayong mahihiya if kakaiba tayo or iba tayo sa paningin ng ibang tao. Kasi tingnan nyo naman yung environment. Kumbaga, siya yung pinaka naiiba at saka siya yung pinaka nagniningning. Or napapansin. Correct. Oh. Very true. Okay. Oh my God, Kuya Richard. Pakihawak nga please. Kapag sineswerte nga po talaga tayo sa buhay, so yung gulay namin guys, is mayroon dito nga lebring nyug guys. At hindi lang isa ka guys. Dalawa, kundi tatlo. So grabe po talagang magbigay ng blessing si Lord. Kaya everyone, ito po yung patunay na God will really provide, di ba? So hindi natin hinihiling, pero binibigay niya po sa napakatamang pamamaraan. Perfect ba? God is good all the time. Correct. Ayan everyone, so ito na po yung aming final episode kasi nakakuha na po kami ng napakaraming pako at saka fresh na fresh po talaga. And tingnan nyo naman po yung panahon, uulan na, kaya uuwi na po kami. And by the way, si Kuya Richard is laking syudad po siya. Opo, kaya ano po yung experience mo na nandito ka ngayon sa probinsya? Isa lang yung masasabi ko. Napakagandang experience for me na galing syudad. Na pumunta dito sa lugar, isa sa mga kaibigan ko dito. Correct. Tingnan nyo naman guys, marami kaming nakuhang pako and yung pakong ito gagawin namin ulam ngayon and alam naman natin na masustansya yung pako. Isa sa mga gulay, fresh from the farm na galing dito. Yan po yung ipinagmamalaki namin dito sa probinsya. And siguro di ba sa Tacloban City, magkano na yung ganito nito for you? Para sa Mahal to, promise. Believe me, mahal to. At mahirap to hanapin doon sa syudad, yung pako. Kaya sa lahat po ng mga viewers namin out there, maraming salamat and shout out po sa lahat ng mga waray-waray out there. Maupay nga adlaw po ha iyong atanin. And ikaw baka may gusto kang i-shout out. Shout out pala sa mga kaibigan ko, sa mga parents ko na nandun sa Tacloban City. Andito lang ako Kumusta ka mga dangatanan? So, hanggang dito na lang po muna tayo everyone. Thank you so much for watching. See you again on our next video. Bye-bye. Bye-bye.